Napanaginipan na naman ni Yu si Mika, pati na ang demon ng kanyang infernal arms na si Asuramaru. Nang magising siya ay agad siyang nag-prep at sinuot ang uniform ng Moon Demon Army. Ang gwapo niya daw sa uniform, sabi ni Shinoa. At naghihintay din ng compliment ang dalaga pero di binigay ni Yu. Sumakay sila sa tren patungo sa defense mission pero mas gustong makipaglaban ni Yu. Makikita sa labas ang mga gumuhong gusali dahil sa apocalypse. Nang makarating na sila ay nagtaka ang army na nandoon kung ba't mga bata ang pinadala ng Elite Squad Moon Demon Company. Akala ni Shinoa na si Yu ang tinatawag na bata kaya sinabi ni Yu na siya ang sinasabihan dahil masyado siyang maliit. Pinagmalaki naman ng dalaga na tatangkad pa daw siya at magiging maalindog katulad ng ate niya. Nagbukas na ang mga malalaking gate at nakalabas na sila sa field. Nakita nila si Mitseba na nagrereklamo kung ba't si Shinoa ang ginawang squad leader. Naghihintay na rin doon sila Yuichi at Kimizuki. Napasugod sa inis si Mitseba ngunit tinukso pa siya ni Shinoa. Kaya nilabas ng dalawa ang mga sandata upang maglaban. At nadismaya naman si Goren na sa isang iglap ay natanggal ang mga sandata ng dalawa. At nagbanta na ipapadala sila sa Bartolina kung di sila titigil. Giit ng Lieutenant Colonel na ang 5 tao sa isang team ang pinaka-balance para mapataas ang success at survival rate kaya nandoon din si Mitseba. Pero ayaw makipag-cooperate ni Yu kaya sinipa siya na nasa lag nito. Pero lalo lang nadismaya si Goren dahil mga pasaway talaga ang mga ito. Nagmamalinis pa si Kimizuki ngunit alam ni Yuichi na isa rin siya. Pinaliwanag ni Goren na ituring nilang pamilya ang kasama sa team at protektahan ng isa't isa para makasurvive. Habang naglalakad ay iniisip nila ang first mission nila na iligtas ang mga bihag at tapusin ang mga vampires saka dumiretso sila sa Shinjuku. Nanatili sila sa formation habang naglalakad at pinaliwanag ni Mitseba na mahina lang ang mga Horsemen of the Apocalypse compare sa mga vampire kaya kailangan nilang mag-ingat. Nakarating sila sa Harajuku Station at nakita ang isang bata na hinahabol ng Horsemen pero sinabi ni Mitseba na pag nasira ang depensa nila ay saka sila aatikihin ng mga vampire. Subalit malapit na talagang mapatay ang bata kaya nagpumilit na umalis si Yu at pinigilan ni Shinoa si Kimizuki dahil paparating na ang mga vampire. Sa tamang panahon ay nailigtas ni Yu ang bata. Sinabi naman ni Shinoa na trap lang ng mga vampire ang bata para masira ang kanilang formation. Tunay nga ito dahil nang tinapos ni Mitseba ang Horseman ay dumating ang 3 vampire na pinagtulungan si Yu hanggang sa masugatan siya ng isa. Subalit pinakita niya ang lakas ng sandata sa mga ito na nagdalawang isip. Dumating ang isa pang halimaw na tinapos naman ni Kimizuki at iniligtas din siya ni Yuichi sa galamay nito sa katuluyang tinapos ni Mitseba. Naisip ng mga vampire na tumawag ng backup pero inatake na sila ni Yu. Pero pinag-utos ni Mitseba na mag-retreat muna sila kaya nang galaiti si Yu sa sinabi ng vampire na isa lang silang livestock. Pero nag-retreat pa rin sila at pinagalitan ni Mitseba si Yu dahil di pa nito alam ang panganib ng mga vampire. Nagpasalamat naman ang batang iniligtas saka dinala sa klinik pero galit pa rin si Mitseba kay Yu. Sinabi ni Shinoa na pagpasensyahan niya na si Mitseba dahil pare-pareho lang silang may malungkot na nakaraan. Hanggang sa paliligo ay naiinis pa rin si Mitseba. Kaya tinukso siya ni Shinoa na baka nagkakagusto na siya kay Yu. Pero may pinanggagalingan ang inis ni Mitseba sa mga di sumusunod sa command dahil noon ay napahamak din ang kanyang kasamahan dahil di siya sumunod sa utos. Tapos niyakap siya ni Shinoa habang naliligo at narinig nila sa labas. Tinatanong nila ang bata kung may kasamahan pa itong bihag. Matapos ang pag-iisip ay sinabi ng bata na may 7 pang vampire na may bihag sa maraming bata sa Omotesando Station. Kaya agad silang nagtungo habang may araw pa dahil baka natutulog pa ang mga vampire. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad ay nakarating na sila sa station at nagbigay ng kaunting briefing si Shinoa na nagets na daw ni Yu. Pagbaba sa subway ay nakita ang maraming mga batang bihag pero ayaw tumakas dahil natatakot sila sa mga halimaw sa labas. Inuna nila ang paghahanap sa mga vampire sa buong subway. At nang makakita sila ng isa ay pinag-utos ni Mitseba na ihanda ang mga sandata ngunit sumugod na si Yu na agad na napatay ang vampira. Nagalit sa kanya si Mitseba kaya pinaliwanag ng bida na hinintay naman niya ang utos na maglabas ng sandata at kinilig pa ang dalaga ng hinila pero iniligtas pala siya nito sa isa pang vampire. At sa isang atake ay natalo niya rin ito kagad dahil sa lakas ng kanyang sandata. Di inaasahan ng mga kasama na ganito pala siya kalakas pero ayaw magpatalo ni Kimizuki. Pero di dapat sila makampante dahil meron pa silang hinahanap na 5 vampire. Dumating na rin ang 5 pang vampire kaya naghanda sila ngunit di lang pala 5 ang natitira kaya nabihag ng isa si Mitseba. Naisip ni Mitseba na ginamit nila ang bata para magbigay ng maling bilang ng mga vampire doon. Pinapatakas na sila ni Mitseba pero sa halip ay sumugod at nakipaglaban pa si Yu at tinulungan din siya ng palason ni Yuichi. Nakipaglaban na rin sila Kimizuki at Shinoa, at si Yu ay napipinsala dahil dalawa ang kaharap at naalala ni Mitseba noong napahamak ang dati niyang mga kasama dahil sa kanya subalit natalo ni Yu ang isa at bago siya mapatay ay sumugod si Yu na nagawa siyang iligtas sa tiyak na kamatayan. Saka nagbabala si Yu na hindi na dapat nila maliitin ang mga tao.
Napansin din nilang class 2 weapon lang ang dala ng mga vampire na ito kaya makakaya nilang ubusin. Di na pinakita ang laban at ang pinakita na lang ay dumating na ang mga backup para iligtas ang mga batang bihag. Nagsorry naman ang bata na nagsinungaling sa bilang ng vampire dahil tinakot pala siya ng vampire na tatapusin ang kanyang mga kaibigan. Nang mapatitig si Mitsuba ay tinukso siya ni Shinoa na nagkakagusto kay Yu. Kinwento rin ni Shinoa ang nakaraan ni Yu kaya tinanong niya sa bida kung totoong naiwan ang pamilya nito sa syudad ng mga vampire pero ayaw itong pag-usapan ni Yu. Gayunpaman ay nais sanang magpasalamat ni Mitsuba sa pagligtas sa kanya kanina pero naunahan na siya ng kilig. Natuwa si Yu dahil marunong palang mag-hotwire ng kotse si Kimizuki. Pero pinagbawalan niyang makialam si Yu dahil di ito marunong mag-drive. Kaso di pa nagtatagal ay nag-drive ng mag-isa si Yu kaya nabangga at natumba nito ang poste at muntik pang masagasaan si Kimizuki. Si Shinoa na daw ang magdadrive pero pinagtawanan dahil halos di niya makita ang daan. Pero nagsisi rin ang dalawa dahil pinatikim pala sila ng bagbog. Nakaramdam sila ng mga pagyanig at nakita ang mga makapal na usok. Hanggang sa makita nila si Lord Crowley na isang vampire kaya pinabilis ang kotse at bumaba sila pero pinigilan ito ng vampire ng isang kamay at inihagis sa kanila at wala ring kwenta ang atake ni Yuichi saka sinalag nila Mitsuba at Shinoa ang atake nito. Sa isang iglap ay nasa likod na ito ni Shinoa na iniligtas naman ng bida. Tapos dumating pa ang mga kasama ng vampire kaya nagpasya silang lumaban na lang hanggang kamatayan dahil alam nilang di sila makakatakas sa mga ito. Pero sinabi ng dalawang alagad na hinahanap na daw siya ni Lord Fered. Kaya nagpasya si Crowley na umalis na muna at biglang nasa likod na siya ni Yu saka umalis ang mga ito. Nakahinga sila ng maluwag dahil siguradong si Crowley pa lang ay mauubos na sila. Di matanggap ni Yu na pinaglaruan lang sila. Giit ni Shinoa na meron siyang black weapon kaya maaari siyang mas lumakas pero hindi makakaganda sa team kung mapag-iiwanan niya ang mga kasama dahil masisira ang teamwork na maaari nilang lalong ikapahamak saka nagpasalamat siya sa pagligtas ni Yu. Kaya ngayon ay nagpasya silang magtungo sa Shinjuku para tumulong sa pagdepensa. Dumating ang mga chopper ng mga vampire na pinaulanan ng Vampire Extermination Army upang mabawasan na ang mga ito bago pa makarating sa kanila. Kumpiyansa ang leader ng mga archer, subalit di nila inaasahan na gagamit pala ang mga vampire ng malaking eroplano na merong mga pampasabog patungo sa malaki nilang pader upang mapabagsak ang kanilang depensa at makapasok ang mga vampire. Nadatnan nila Yu ang pananakop ng mga vampire na inatake pa sila ng missile mula sa chopper. Pero lumalaban pa rin ang mga archer na pinapabagsak ang mga ito. Napansin ni Yuichi ang mga katulad niyang archer pero sinabi ng mga kasama na mas mahina ang weapon ng mga ito na tinatawag na runic arms. Pinagbabaril pa sila ng isa saka bumaba ang maraming vampire kaya nagsimula ang mapanganib na mano-mano ng dalawang lahi saka sinalag ni Mitsuba ang machine gun ng chopper at habang inaasinta ito ni Yuichi ay pinrotektahan siya ni Shinoa kaya tuluyan niya itong napasabog saka inubos nila Yu at Kimizuki ang mga natitira. Nagpasalamat si Corporal Nagay ng Shinjuku Security Unit. Saka pinakita sa kanila ang napakaraming casualty. Kailangan nilang magtungo sa depensa sa kanluran para tumulong kaya sumakay sila sa truck. Nagmamasid naman si Goren upang hanapin ang leader ng mga vampire pero di niya inaasahan na makikita siya ni Fered sa ganun kalayo. Dumating na rin si Sayuri na papatayin sana ng isang vampire ngunit iniligtas siya ng dumating na Mito kasama si Shigure at sumunod si Norito kaya kumpleto na ang squad ni Goren na balak ng umaksyon pero inaasahan na sila ni Fered. Tinutokso ni Fered si Mika na magpaka-vampire na rin pero di daw siya bababa sa level ng mga ito kahit pa natatakam na rin siya sa dugo. Naalala niya nung binibigyan siya ng alay subalit sobrang pagpipigil ang ginawa niya dahil ayaw niyang matulad sa mga vampire. Dahil dito ay binigyan na lang siya ni Kroll ng dugo nito. Pero itinapon lang ito ni Mika. Subalit di na rin niya natiis kaya uminom siya ng dugo ni Kroll na tinuturing naman siyang pet. Ngayon ay uminom siya ng dugo mula kay Kroll dahil ayaw niyang saktan ng mga tao pero may pang 10 araw na supply lang siya kaya kailangan niya nang mahanap si Yu. Samantala habang nasa biyahe patungo sa West Defense Line ay pinakita ni Shinoa na pwede silang uminom ng power pill upang madoble ang lakas. Pero isang power pill lang ang limit dahil pag nakadalawa ka ay maaari kang magka-organ failure at 15 minutes lang din ang epekto nito. May 10 segundo rin bago ito tumalab kaya di nila nagamit kanina dahil siguradong papatayin agad sila ni Crowley bago pa ang 10 segundo. Inatake ang kanilang truck kaya tumalsik sila. Saka pinaulanan pa sila ng chopper at sinubukang iligtas ang corporal ngunit pinapaulanan na sila ng machine gun. Inatake na rin ito ni Yuichi kaso nakaatake pa ng mga missile bago sumabog kaya gumuho ang lupang kinaroroonan. Dahil dito ay nagkahiwalay ang grupo sa pagitan ng isang bato. Pero nagkasundo silang magkita sa kanilang destinasyon pero sila Yu ay dadalhin muna sa medic ang corporal. Samantala napatay ni Goren ang ilan sa mga vampire sa kanyang pagdating. At nagbanta pa siyang pakay niya ang leader ng mga vampira kaya lumabas si Lord Fered at pinaghanda ang marami niyang kawal.
Pero nagbanta pa si Guren gamit ang kanyang Demon Blade at pinaghanda niya ang mga kasama sa ubusan ng lahi. Sa nakaraan ay nagtanong si Mika kung anong gagawin ni Yo kung makatakas sila. Giit ni Yo na imposible ito dahil malakas ang mga vampire at meron din virus sa labas. Ngunit di alam ni Yo na may ginagawa na si Mika para makatakas sila. Nag-aalala si Yo sa corporal ngunit sinabi ni Shinoa na nakasurvive naman ito. At ngayon ay patungo na sila sa misyon kung saan nakikipaglaban na sila Guren. Nag-aalala ang ibang kasapi ng army dahil ang pinadalang elite units ay 3 bata lang. Naisip ni Yo na ang tinutukoy ng mga ito ay sila Kimizuki. Kaya nang malaman niya ang lokasyon ng mga ito ay nais niyang puntahan pero nagalit si Shinoa dahil ang misyon nila ay ang magtungo sa Lieutenant Colonel. Sa isang atake ay napatay ni Guren ang 2 vampire saka nagsimula ang mano-mano sa pagitan ng magkabilang puwersa. Naisip ni Ferid na mas magiging maganda ang laban kung dumating lang si Crowley. Saka pinag-utos niya kila Lakes at Rene na sila na ang bahala sa mga kasamahan ni Guren. Na-excite din si Ferid dahil makakasama niyang lumaban si Mika kay Guren. Pero giit ni Mika na kaya niya ng mag-isa. Habang patungo sila Yo ay kasalukuyang nakikipaglaban ng 3 nilang kagrupo sa mga vampire sa Shinjuku Central Park. Muntik na si Yoichi kung di lang siya iniligtas ni Kimizuki. Napapagod na sila kaya di napansin ng nasa likod na sinalag naman ng dumating na Yo at tinapos ito ni Shinoa at pinatay pa ng bida ang isa. Ngunit nadismaya si Kimizuki dahil dapat ay nauna na sila Yo sa line of defense upang tulungan sila Guren. Pero kahit maulit daw ang sitwasyon ay ganun pa rin ang gagawin ni Yo dahil nais niya silang protektahan. Dahil kumpleto na sila ay magpapatuloy na sila sa misyon. Kaharap ni Mika si Guren at patuloy ang digmaan ng 2 lahi. Halos magkapantay din ang lakas nila Mika at Guren. Kaso nalagyan siya nito ng spell sa noo at pinasabog na sa lakas ay nagdulot pa ng pagguho ng gusali. Subalit nakatakas pala si Mika dahil napakabagal daw ng kanyang atake. Nagtatanong si Ferid kung tutulong na ba siya pero ayaw ni Mika. Subalit inatake na siya ni Shigure ng maraming kanay na minamanipula gamit ang mga string. Saka umatake si Norito gamit ang halimaw na usok ngunit pag-ilag ay na-checkmate na siya ni Guren kaya tinulungan siya ni Ferid at binilibag sa mga bato si Guren na ipinag-alala ng mga kasama nito. Tinanong ni Ferid kung nais niya ng makipagtulungan pero ayaw pa rin siyang kasama ni Mika. Nag-take na pala ng isang power pill si Guren pero natutokso pa siyang kumain ng pangalawa. Tinulungan ni Mito si Sayuri mula kay Lakes. Saka nagbabala si Mito na baka di kayanin ng katawan ni Guren ang pangalawang pill. Pero sumugod na si Mika para pigilan siyang makakain ng pill at napatalsik siya nito. Nakita ni Ferid na dumating ang mga backup ng mga tao. Tinusok na ni Mika si Guren kaya napasugod si Yo upang iligtas ito. Subalit di inaasahan ni Mika na makita si Yo kaya natusok siya. Nang makita ito ni Yo ay di niya tinuloy ang pagkitil kahit na pinag-uutos ni Guren kaya nakatakas pa si Mika at sinuntok siya ng Lieutenant Colonel na nanghihina na rin. Nagtaka din ng mga kasama kaya sinabi ni Yo na pamilya niya si Mika. Napaiyak siya nang malaman na si Mika talaga ito ngunit tinukso pa sila ni Lord Ferid na sinabing gagawin din vampire si Yo kaya pinagbantaan siya ni Mika. Nag-alok din ng tulong si Ferid at sinabing si Yo lang ang di niya papatayin. Iniisip naman ni Mika kung paano niya sasabihin kay Yo na ginagamit lang siya ng mga tao dahil ang mga tao din ang may gawa kung ba't naubos ang 70% ng populasyon. Nang dumating sila Crowley ay lalong pumabor sa mga vampira ang sitwasyon kaya pinag-utos ni Guren na tumakas na sila. Dahil dito ay sumunod na lang din si Yo kahit nakita niya na si Mika pero hinarang sila ni Lord Ferid at nagsimulang magwala sa galit si Yo nang maalala na ito ang pumatay sa kanyang pamilya. Nakialam na rin si Guren pero di niya tinamaan ng vampire at nasipa pa siya nito. Tutulong sana si Mito na pinigilan naman ni Lakes gamit ang malakas na hangin nito. Nagbanta ang mga vampire na kamatayan lang ang naghihintay sa kanila ngunit nagpatuloy pa rin sila Shinoa at Mitsuba pati na si Yuichi na muntik ng tamaan. Saka iniligtas siya ni Kimizuki sa isang vampire. Sinikmuraan ni Ferid si Guren at nang sumugod si Yu ay muntik pang tamaan ng Lieutenant Colonel pero nasa likod na ang vampire ngunit iniligtas ni Mika ang bida. Saka itinakas niya si Yu dahil ginagamit lang siya ng mga tao. Pero pumalag si Yo dahil di niya maintindihan ang sinasabi nito. Pinipigilan din siya ni Mika na tulungan ng mga kaibigan na isa-isa nang napapabagsak ng mga vampire. Kaya hanggang tingin na lang ang nagawa niya ng isa-isang ininom ng mga vampire ang dugo ng mga teammate pero nagdulot ito ng labis na pagkamuhi na nag-trigger ng matinding trauma at napunta siya sa domain expansion ni Asuramaru na siyang demon sa kanyang infernal arms. Giit ng demon na tama si Mika na tumakas na lang siya bago pa mawala ang kanyang pagkatao subalit huli na ang lahat dahil nilamon na siya ng kadiliman na nawasak ang lugar sa isang atake. Mabuti na lang ay nakailag si Crowley sa mapaminsalang atake ni Yu. Ngunit pinatalsik siya nito at ninudngod pa sa lupa saka nakatakas sa atake ng vampire. Naiksabayan sila ng mga atake pero natatalo si Crowley at muling umatake ng napakatinding Black Demon power.
Nagising na si Shinoa at tinanong ni Fered kung anong halimaw ang ginawa ng mga tao. Wala nang kilala si Yo kaya sinugod si Shinoa na napatalsik ang sandata. Pero iniligtas ni Mika si Shinoa dahil ayaw niyang pagsisihan ni Yo ang magagawa. Natulala na lang si Shinoa ngunit sa utos ni Goren ay sumugod siya at niyakap na lang ang bida na nagsimulang kalabanin ang sariling pag-iisip upang mapigilan ang paglabas ng masamang kapangyarihan hanggang sa mawalan ito ng malay. Pero di na malaya na nasa range na pala sila ni Major General Shinya Hiragi na nagpalabas ng kanyang tatlong tiger kaya napilitang umilag si Lord Fered. At dumating na rin pala ang napakaraming backup sa pamumuno ni Lieutenant General Kureto Hiragi kaya natapos na ang laban. Noong nasa battlefield pa sila ay di pinakinggan ni Goren ang tanong ni Shinoa kaya ngayon ay nagtungo ang dalaga sa restricted area para mag-imbestiga. Ayaw pang sabihin ng isang guard kung ano ang nandoon pero sinabi ng kasama na isa itong secret lab para sa mga experiment sa mga bihag na vampire. Pinakita ni Shinoa ang Hiragi crest upang makapasok. Nagtaka ang bantay kung ba't isa lang siyang sergeant kahit nagmula siya sa Hiragi clan. Sagot ng dalaga na wala siyang pake sa mataas na posisyon dahil sa ganitong paraan nasawi ang ate niya. Pagpasok ay narinig niya ang malakas na mga pagsigaw at pagsilip ay nakita ang mga scientist na nagsasagawa ng masusing pag-aaral sa dugo ng mga vampire. Nakita niya sa office ang Lieutenant Colonel at tinanong niya kung ang espesyal na power pill ba na binigay nila kay Yu ang dahilan kung ba't nag-transform ito. Subalit binigyan lang siya ni Goren ng dalawang posibleng sagot, ang una ay inosente siya, at ang pangalawa ay dahil ito sa human experimentation na kailangan nila upang makasurvive sa nagaganap na apocalypse. Dahil masyado na siyang nakikialam ay tinanong ni Goren kung nagkakagusto na ba siya kay Yu. Pinapaalis na siya ni Goren ngunit sinabi muna nitong baka magising na si Yu pag nawala na ang epekto ng gamot sa ikalimang araw. Matyaga siyang nagbantay sa binata sa sobrang pag-aalala. Sa flashback ay pinigilan ni Fered si Mika na iligtas si Yu dahil napapaligiran na sila ng mga tao. Pero ayaw sumunod ni Mika kaya sinakal na siya ng 7th progenitor. Kasalukuyang sumalang din ng mga vampire sa capsule upang mapabuti ang kanilang katawan. At napag-usapan ng mga kasama si Yu na naging concern ngayon ng progenitor council dahil nababahala sila sa napakalakas na experiment ng mga tao na Seraph of the End. Napakarami nilang tanong na si Mika lang ang makakasagot pero di siya umiimik. Saka pinatawag na siya ni Queen Cruel. Nang magising si Yu ay agad siyang nag-alala kung ayos lang ang mga kasama pero sinabi ni Yuichi na ligtas naman silang lahat saka umalis ito para ipaalam sa mga kaibigan na nagising na siya. Dumating si Shinoa na nakita siyang umiiyak dahil nalaman niyang buhay pa si Mika. Wala palang maalala sa nangyari ang bida kaya sinabi na lang ni Shinoa na nakatulog siya sa laban tapos dumating ang reinforcements kaya natalo nila ang maraming normal na vampire pero nakatakas ang mga nobles. Pero sa ngayon ay nag-aalala si Shinoa na baka sumugod mag-isa si Yu sa Vampire City, giit ng binata na sapat na sa ngayon na malaman niyang buhay pa ang natitira niyang pamilya. At nang hawakan siya ng bida ay kinilig siya pero tinignan lang pala ang kagat. Sakto namang pumasok si Mitsuba kaya nagselos si ate mo girl. Si Kimizuki ay nagkunwari pang di nag-alala pero binuko siya ni Shinoa na di mapakali kung ayos lang si Yu. Kaya nagpasalamat si Yu sa teammates na ngayon ay para niya ng pamilya. Sinabi rin ng mga kaibigan na patuloy lang siyang mag-recover dahil nakabreak pa ang kanilang team. At saka parehong pinakita na sinusulit ng magkabilang panig ang mga nalalabi nilang pansamantalang kapayapaan para makapag-relax sa kanya-kanyang paraan. Ngunit sila Mika at Yo ay iniisip kung paano nila maliligtas ang isa't isa saka gumawa ng sulat ang Lieutenant General. Dito na nagtatapos ang Season 1 mga Lods. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga Lods para muwa-muwa chup-chup.